International singing sensation, the world's most talented girl. Mula sa simpleng pangarap, nagsikap na umahon. Si Charisse, larawan ng tagumpay. Pero ngayong hapon, isang itinatagong katotohanan ang malalantad. Habang pinapalakpakan at binibigyan ng standing ovation saan man siya mapadpad, si Charisse, naiipit sa isang malaking gulo sa kanyang pamilya. Ang kanyang inang si Raquel Pempenco laban sa kanyang lolang si Tess Relucio. Dahilan kaya si Charisse pasok sa The Buzz 10 presents The Hidden Truth. Ngayong hapon, exclusive dito sa The Buzz, ang ina ni Charisse na si Raquel at si Nanay Tess, isa-isang ilalantad ang hidden truth sa likod ng eskandalong ito. How was your relationship with your mom before? Basta po ako, hindi po ako masyadong po sa nanay ko. Bakit? Hindi ko po alam kasi masyado pong mahigpit ang nanay ko. Maraming bawal. Bawal pong makipagkaibigan. Bawal pong makipag-boyfriend na nag-aaral ka. Ang pinakahuling issue ay tungkol sa pag-hospital ng nanay mo. Ang dating sa tao ay hindi mo siya tinulungan. Nung pagbaba po namin ng aeroplano, pinakonta ko na po ang ospital. Dala-dala ko na ang cheque there. Tinanong na po namin sa billing department ko ano yung ospital at inisyo ko na doon sa check sa pangalan na yun mismo. Dahil po ang sinasabi ng billing department, 3,000 plus lang po ang bill nila. Pero sinasabi ko ng nanay ko ay 7,000 plus. Pero nandun na po kami mismo sa tapat ng ospital, nakalabas na daw po at binayaran na nila. Ito naman ang panig ni Nanay Tess, ina ni Raquel nang puntahan siya ng The Buzz sa Laguna. Naawa ang isang customer ko na naging anak-anakan ko, si Ching. Nanay, huwag ka na kanyang makaawa sa kanila. Ako na lang po ang tutubos sa inyo. Kung sumawa ka naman sa akin, hindi ako humingi ng pera sa inyo. Ang sabi mo sa akin, bibigyan mo ako. Kahit na anak hindi humingi, ang magulang mo yan. Puro Obet. Sino ba si Obet sa buhay nyo? Bakit lahat pinamahala mo kay Obet? Bakit lahat anak pina-under mong pamilya mong tunay kay Obet? Sino ba si Obet? At sumasama ba siya sa biyahe mo? Si Obet po, nung time po na umalis kami sa nanay ko. Si Obet po, yung time na yon, siya ang nagda-drive ng libre, ginagamit yung sasakyan niya para sa mga singing contest. Siya din po yung kapag wala kami makakain o meron ba kayong pagkain. Dapat po, sana ang mga magulang po ang nagbibigay sa akin ng ganon. Never po nilang ginawa. Never na ako'y nagpalayas. Kasi kaya nagalit ka dahil yung binili mong washing machine ginamit ni tatay. Naglagay ka ng sariwang karne sa loob ng kwarto, ipinadlock mo. Hindi namin mapangahasan, buksan ang kwarto mo, baka pagbintangan mo kaming magnanakaw. Yan ang dahilan ba't kayo umalis. Dahil iniisip niyong pinagnanakawan natin kayo. Is Obet your boyfriend? Hindi po. Siya po ang malapit sa amin na sinusuklian ko lang yung ginawa niyang tulong sa amin. Sana nga. Salamat. Panindigan mo yan, anak. Panindigan mo yan. Bakit sa palagay mo nangyayari? Gustong kontrolin ng nanay ko ang kinikita ngayon ng anak ko. Dahil hindi po ako kumibo noon nung time na naglabas siya ng pera na ginagastos ko daw sa mga lalaki ko ang kinikita ng anak ko. Nagpunta na siya ng labor na eto daw binubugbog ko raw para lumipat sa kanya yung bata. Sinasaktan mo si Charis, alam mo yan, anak. Maging si Koy, alam mo yan. Ayon kay Mami Raquel, nagsalita lang daw siya ngayon dahil nadadawit na ang pangalan ni Oprah sa Intriga na tinanggad di umano nilang hinga ng pera noong panahon ng Bagyong Ondoy. Hindi po kayo basta-basta makalapit kay Oprah o sa opisina niya ng kahit sinong tao lang doon na hindi dadaan sa mga security niya. Kaya po, common sense na lang po yung pagbibigay ko ng letter daw na sa lalaki na humihingi ng donation, wala pong katotohanan niya. Itinanggi niya ring pinabayaan niya ang kanyang mga magulang. Umalis sila sa apartment. Kaya po nagbitiw ako, kung hindi kayo babalik, hindi ko itutuloy yung sustento niyo. Halos pati bakod ginawang panggatong. Nagsasaing sila Raquel sa maliit na lata ng gatas.
bakit mo ilapi ang pamilya mo? Samantalang nagpapakahirap ako sa malayong lugar. Tapos sabihin niyo ako masama. Alam ka na akong ginawa. Ikaw, Obet, tumigil ka. Pero walang nagkukontrol at nagmamanipulate sa inyong mag-ina as far as money is concerned. Wala po. Dahil matalino po ako sa pagdating sa pera. At ang gustong ipaabot ng mag-ina sa isa't isa. Hindi ba kayo nakukonsensya? Wala ka bang konsensya, Raquel? Nagpapasarap lahat ng taong nasa paligid mo. Samantalang nanay mo, tatay mo nakatapon dito sa malayong lugar, ibang taong nagmamalasakit. Sa nanay ko po, sana po maging masaya siya. Sana po bigyan niyo na rin po ako ng laya dahil tutusin kung gusto ko man po na kumuha ko ng boyfriend o makakasama. May sarili po akong pag-iisip. Kung matututo kang paglaban mo ang tamang katwiran na nangyayari sa pamilya mo. Yun lang, bunso. Mahal na mahal kita, Charis. Sa gitna ng maanghang na palitan ng salitang ito, may isang nasasaktan. May isang umaasang pagkatapos ng matinding pagsubok na ito sa pamilya nila, magkakaayos-ayos din sila sa takdang panahon. Sana po maayos na po lahat and ma-realize niyo po na yung lahat ng ginagawa po namin para sa inyo. And ma-realize niyo sana na kung nasasaktan na kayo, mas nasasaktan po kami. Gusto mo bang mag-usap ang mami mo at saka lola mo? Ha? May panahon po yun kung handa na talagang kung handa na po talagang magpatawad.